May apat na mga kawal na nakagawang makapasok sa palasyo. Ang mga ito ang tinatawag nilang The Guardians. Pinigilan ng hari ang mga ito pero sabi nila na hindi lang ito para sa pagligtas sa inyo, kundi para sa karangalan namin. Sabi ni Crocoboy na hahayaan niyang mabuhay ang mga to kung aalis na lang. Pero mas pinili ng mga Guardians na palagan si Mr. Zero. Kaya nabahala si Lord Jaka nang makita ang mga mandirigma na nagfe-flex ng kanilang mga muscles. Dahil ang mga ito pala ay uminom ng hero elixir na magbibigay sa kanila ng lakas, pero mamamatay sila pagkatapos. Sabay-sabay na umatake ang mga ito kay Crocodile, pero naging buhangin lang sa hangin si Mr. Zero. Pero nabuo ulit ang katawan ni Crocoboy at saka sila nilait sa kanilang ginagawang kabayanihan. Pero walang puso si Crocodile, kaya hindi niya binigyan ng karangalan ang mga kalaban. At hinintay lang na kusang mamatay ang mga ito. Kaya isa-isang namatay ang mga Guardians na hindi nakakalaban. Tinawag ni Mr. Zero na estupido ang mga ito na kinagalit ni Jaka at nang transform. At inatake nito ang hambong na taong buhangin. Pero tulad ng inaasahan walang naging epekto ito kay Crocodile. Samantala, habang tumatakbo sila Sanji napansin nito si Usopp na umiiyak. Kaya kwento nito na sinabi ni Miss Merry Christmas na tinapos na ng Big Boss si Luffy. Kaya tinawanan sila ni Sanji at tinanong na kung naniniwala ba sila ron. Pagalit ang mga ito na sumagot ng hindi at alam daw nilang buhay pa si Luffy. Kaya nag-decide na silang pumunta sa palasyo. Samantala, nag-aalala si Vivi nang makita na nakahandusay si Lord Jaka. Nang biglang dumating si Kausa na leader ng mga rebel army, naguguluhan sa kanyang nakikitang sitwasyon. Kaya tinanong nito si Vivi kung sino ang responsable sa pangsasabotahe sa Alabasta. Pero payabang na inamin ito ni Crocodile at pinagmalaki pa nito ang kanyang ginawang panlilinlang sa mga mamamayan ng Alabasta. Tinawag ng hari si Kausa at pinagutos nito na subukang iligtas ang mga tao. Dahil pagkaraan ng 30 minuto ay may magaganap na pagsabog. Nagmadali si Kausa at tumakbo pero pinigilan ito ng prinsesa. Dahil mas lalong magkakagulo kung sasabihing may bombang sasabog sa Palace Square. Kaya nagdesisyon silang pigilan ang nagaganap na digmaan. Nang biglang sumulpot sa kanilang likuran ang taong buhangin. Planong pigilan ang dalawa sa pagsira sa kanyang plano. Aatakihin na sana sila pero dumating si Lord Jaka at pinigilan si Crocoboy. Inutos sa dalawa na gawin ang dapat nilang gawin at siya na ang bahala kay Crocodile. Kaya umalis na ang dalawa para pigilan ang digmaan. Pinapasurrender ni Vivi ang mga kawal na pinagtakahan ng mga ito. Lumabas naman si Kausa sa palasyo at sinang-ayunan ang sinasabi ni Vivi. Pinapatigil nila ang pointless war na nagaganap sa Alabasta. Parating ang mga rebel army papunta sa Palace Square. Nakita nila ang mga kawal na nagtaas ng puting bandera para sumuko sa laban. Napigilan sila nang makita si Kausa na kasamang nagtataas ng puting bandera. Nang biglang pinagbabaril si Kausa na kinagulat ng lahat. Ang bumaril rito ay miyembro ng Baroque Works na nagpapanggap na kawal. Tapos bigla pang nagkaroon ng buhangin sa paligid kaya walang makita ang mga tao. Nagkaroon ng pamamaril na kagagawa ng mga Baroque Works. Kaya muling sumiklab ang digmaan ng rebel army at ng mga kawal. Habang si Vivi ay sumisigaw at pinapahinto ang mga ito. Samantala tuluyan nang natalo si Lord Jaka at bumulagta laban kay Crocodile. Kaya kinumpronta ni Vivi si Crocoboy at sinabing hahanapin niya ang bomba para mabawasan ang mga mamamatay. Pero nainis si Mr. Zero at sinakal ang prinsesa dahil sa nairita na ito sa mga sinasabi nito. Wala nang plano ito na buhayin si Vivi kaya hinulog niya ito mula sa palasyo at tumawa. Nang mapansin ni Crocoboy na may paparating, sinigaw ni Luffy ang pangalan ni Crocodile na galit kaya nagulat si Mr. Zero nang makitang buhay pa ito. Hinabol nila Luffy at fell ang nahuhulog na si Vivi at sinapo ito ni Luffy at naligtas. Samantala nagrereklamo si Zoro dahil mas malala pa ang kanyang kalagayan kesa kay Nami pero nagpapabuhat pa ito. Naghanda na si Luffy para sa second round ng pakikipagbakbakan kay Crocoboy. Tuwang-tuwa si Chopper nang makita ang captain habang si Usopp ay mangyak-ngiyak. Isa-isang dumating ang mga Straw Hat kaya natuwa si Vivi nang makita na ang lahat ay buhay. Sinabi ni Luffy na pasensya na kayo at natalo ako sa first round. Pero ngayon siguradong mananalo na ako at bit-bit ang isang bariles sa kanyang likod. Kaya umiti lang ang Straw Hat bilang tugon at sinabi ni Usopp na pag hindi mo siya matatalo, hindi ko alam kung sino pa ang makakatalo sa kanya. Sabi ni Luffy na tatapusin na niya ang laban kaya natuwa ang Straw Hat. Nagpasalamat naman si Vivi sa ginagawang tulong ng mga Straw Hat sa kanya. Nagpatalsik si Luffy pataas para harapin si Crocoboy. Nagyabang si Mr. Zero dahil hindi raw siya magagalusan ni Luffy. Kaya bumuelo ang ating bida para sumuntok habang confident lang na nakatayo si Crocodile. Nang hindi natin inaasahan na tatama ang suntok ng ating bida na kinangiwi ng pagmumuka ni Crocoboy at ito ay bumagsak. Naghanda pa sa isa pang pag-atake si Luffy at hinawakan sa balikat si Mr. Zero habang nagpapaikot-ikot. Nagtataka si Crocodile kung paano siyang tinatamaan. Pinakawalan ni Luffy ang kanyang atake at hinedbat si Crocoboy at tumilapon ang taong buhangin. Nagulat ang mga nakakakita sa ginagawang panlalampaso ni Luffy kay Crocodile. Pinatayo ito ni Luffy at sinabi na nalaman na niya ang kahinaan nito. Pag nabasa ito ng tubig ay hindi siya makakapag-anyong buhangin. Bumangon na ang taong buhangin na tumatawa-tawa lang. Samantala, nalaman na ng mga Straw Hat na may mangyayaring pagsabog. Sabi ni Zoro na kailangan nilang hanapin ang taong magpapasabog ng bomba. Kaya naghiwa-hiwalay ang Straw Hat para hanapin ang bomba. Tuloy sa pagtawa si Crocoboy at seryoso na ang ating bida. Kaya humanda na si Luffy at pinahaba ang braso at ginamit ang kanyang gambang pistol.
Pero naiwasan ito ni Mr. Zero at hinawakan ang braso ni Luffy at inabsorb ang tubig sa braso nito. Pero dali-daling tumakbo si Luffy at sinipa si Crocodile. Nagsabuhangin ang katawan ni Crocoboy pero bumalik din sa normal. Uminom ng tubig si Luffy at umayos na ang kanyang braso at sa kanya binasa ang kanyang katawan. Kaya umatake ulit ito at ginamit ang kanyang gambang pistol. Sunod ay winigil-wigil niya ang kanyang braso at nagkaroon ng maraming suntok kaya naguluhan si Crocoboy at umiwas. Dahil sa inis ginamit ni Mr. Zero ang kanyang death espada. Nahiwa ang sahig pero nagawa ni Luffy na makailag sa atake. Ginamit ng ating bida ang gambang pistol na inakala ng kalaban na same move lang ang gagawin ni Strawboy. Pero bigla itong lumitaw sa kanyang harapan at sinapo ang suntok nito. Kaya halik sa lupa ang inabot ni Crocoboy at binato ito ni Luffy ng bariles. Pero nagpalabas ito ng ipo-ipo kaya hindi tumama ang bariles. Kinuha ang kanyang bariles ng tubig sa ere, kaya pinagtawanan siya ni Crocoboy. Dahil hindi raw makalaban si Strawboy pag wala ang bariles. Kaya ininom ni Luffy ang tubig at tinawag ang sariling Water Luffy. Maduwal-duwal ito sa kanyang ginawang kakingkoya na tinawanan ni Robin. Galit na galit ang taong buhangin at sumugod kay Luffy. Binomba ng ating bida ang kanyang sarili at nagbuga ng tubig. Kaya nabasa si Crocoboy at bumigat ang katawan. Kaya bumwelo ang ating bida at ginamit ang kanyang gambang bazooka. Nayanig ang buong katawan ni Mr. Zero at tumalsik sa pader. Namangha ang hari at inakalang natalo na ni Luffy si Crocodile. Pero naging killjoy si Robin at tinanggal ang hari sa pagkakapako. Inutusan ito na ipakita sa kanya ang puniglip. Bumangon si Mr. Zero at inutusang umalis na si Robin. Kaya lumargan na ang Hatchix at ang hari. Hinawakan ni Crocoboy ang lupa at binantaan si Luffy na wawasakin niya ang lahat ng nasa paligid. Pinakawala ang kanyang kapangyarihan at nagsimulang matuyot ang kapaligiran. Pinalakas pa lalo ni Crocodile at nagbitak-bitak ang sahig sa paligid. Nagulat si Luffy sa lakas ni Crocoboy tapos muntik pa siyang mahulog sa butas pero nakakapit ito at binugahan ng tubig ang taong buhangin subalit inabsorb lang ito ng kalaban. Umahon si Luffy tapos pinatindi pa ni Crocodile ang kanyang chakra, kaya nawasak ang paligid. Samantala, abala ang Straw Hat sa paghahanap sa kanyon, si Fel naman ay lumilipad at nag-obserba mula sa kalangitan. Habang naglalakad sila Robin at ang hari ay biglang dumating ang mga Marines. Pinapaalis sila ni Robin pero hindi pumayag si Tashigi. Sabi ng hari na wag siya ang intindihin ng mga ito at sinabi ang tungkol sa bomba. Nabahala si Tashigi dahil nalalapit na ang pagsabog. Kaya naisip ni Tashigi na iligtas muna ang hari sa kamay ni Robin. Pero sinakal lang ni Robin ang mga Marine at isa-isang binalian. Inutusan ni Tashigi na umalis na ang mga natitirang Marines at hanapin ang bomba. Kaya siya na lang mag-isa ang humarap kay Robin. Pero hindi nagpatumpik-tumpik si Robin at inatake si Tashigi. Walang magawa ang Marine laban kay Robin. Samantala, naging disyerto ang taas ng palasyo habang si Luffy ay nakasabit. Nang biglang lumabas si Crocoboy sa kanyang harapan at agarang sinakal si Strawboy. Binugahan ito ni Luffy ng tubig pero nailagan ito ni Mr. Zero. Inabsorb ni Crocodile lahat ng tubig sa katawan ni Luffy na agarang kinatuyot ng katawan nito. At sabi ni Crocoboy na talo ka na naman sa second round Strawboy. Binitawan nito ang tuyot na katawan ni Luffy at umalis na para sumunod kay Robin. Swerte naman na bumagsak ang tubig sa ating bida at muling na-rehydrate. Samantala, inikot ng hari ang pusang bato at lumabas ang sikretong lagusan. Bumaba ang hari rito kasama si Nico Robin para makita ang puniglip. Dahil ang puniglip ang maaaring kasagutan kung saan makikita ang Pluton. Nakahandusay naman si Tashigi nang maabutan ito ni Crocodile. Sabi ni Mr. Zero na ang justice ay para lang sa malalakas. Kaya umuwi ka na at i-implement mo ang sinasabi mong justice pag kaya mo ng panindigan. Iniwan na nito si Tashigi habang pinagtatawanan. Maya-maya sunod naman dumating si Luffy at tinanong kung saan nagpunta ang taong buhangin. Dahil mahinang nilalang si Tashigi kaya napilitan itong ituro kung saan nagpunta si Crocodile. Dali-dali naman itong pinuntahan ni Strawboy at naiyak na lang si Tashigi sa kanyang kahinaan. Dinamdam ni Luffy ang kanyang sugat at natumba. Kaya nag-decide ang ating bida na mag-sleep time muna. Samantala, nakita ni Crocodile ang lagusan at kanya itong pinasok. Binabasa ni Robin ang puniglip nang dumating si Crocoboy at tinanong ang nakasulat. Pero nagalit ito nang malamang puro history ilang ng alabasta ang nakasulat at walang tungkol sa armas na Pluton. Kaya pinaghinalaan niya si Robin na ayaw nitong sabihin sa kanya ang informasyon sa Pluton. Kaya inatake ng taong buhangin ang Hatchix pero nakailag ito. Binato ni Robin ng garapon ng tubig si Crocoboy at balak itong saksakin sa puso. Pero mabilis ang ginawang aksyon ni Mr. Zero at nag-transform sa buhangin. Hinanap ito ni Robin sa paligid nang bigla siyang sinaksak ng taong buhangin. Sabi ni Crocoboy na patas na tayo dahil simula pa lamang wala na akong tiwala sa'yo. Kaya duguan ang inabot ng Hatchix sa tuhog na ginawa ni Mr. Zero. Naramdaman naman ni Crocoboy ang malakas na pag-uga, kaya tinanong nito ang hari. Sagot ng hari na guguho ang underground at sama-sama silang mamamatay rito. Samantala naisip ni Vivi kung saan maaaring nakatago ang kanon. Kaya sinabi nito kay Usopp at dali-daling nagpaputok silong noos ng signal para makita ng mga ibang Straw Hat. Agara naman ito nakita ng mga Straw Hat at dali-daling tinungo ang lokasyon. Nagising naman na si Luffy sa kanyang sleep time. Bumangon ito at dali-daling tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Crocoboy at nakita ang sikretong lagusan.